Yun mga tol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre unang-una huwag nyo kalimutang i-subscribe at i-click po yung notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel. At syempre maraming nag-request dun sa ating mga vlog na nakalipas patungkol dito sa ating Rosy Chariot na dalawang klase. So ito yung tinatanong nila, anong pinagkaiba ng cargo type at ng itong passenger type. So ito, isahin natin. Ito yung ating passenger type ng Chariot. Ito naman yung ating cargo type. So yun, pagdating sa harap sa kanyang windshield, wala namang pinagkaiba. Halos same lang din yung lapad, same lang din yung taas nilang dalawa. So sa side mirror naman, pagka brand new, parehas lang po lahat ng side mirror ng Chariot. So yun. At dito naman sa headlight, ayan yung kanyang headlight, round eye siya. Ito round eye yung kanyang headlight. Same lang po yan sila ng headlight. Ayan. So cargo type to. Ito naman yung passenger type. So yung nagtatanong nakaraan kung parehas ba sila ng mga signal light, sagot po ay parehas po sila ng signal light lahat. Yan. Yung design ng signal light niya ay parehas, cargo type man yan o passenger type. So yun, may nagtanong din doon kung parehas ba yung horn nila, yung busina. Parehas lang po yung kanyang busina. Ayun. So pagka front nitong ating passenger type at saka yung front ng ating cargo type ay parehas lang po. So sa mga suspension, parehas po yan lahat. Fender, yan, parehas po yan lahat. So next natin na sabihin dito sa may harap, no? Sa passenger type, ito yung itsura nya. Yan, ang left sign na round design dito sa kanyang parang odometer ay dito yung kanyang Rosy. Ayan. Then yung kanyang neutral dito. Dito yung kanyang gear indicator. Dito rin yung kanyang speedometer tsaka odometer. Ayan. At yun yung kanyang odometer. So ito yung ating passenger type. Ayan, kung makikita nyo ay passenger type yan. So muna tayo sa kanyang panel. So dito naman sa ating cargo type, ito naman yung cargo type natin mga tol. Ito yung cargo type. Wala po yung upuan. Ayan. Ito yung itsura ng cargo type. Wala siyang upuan. So ito yung itsura niya sa harap, no? So pares na pares dun sa ating passenger type. Sa passenger type, nandito rin yung design ng Rosy. Neutral, nandito rin. Gear indicator. Nandito rin yung kanyang speedometer tsaka odometer, no? So same lang sila ng design nitong cargo type tsaka yung passenger type. Okay. So switches tayo. Itong cargo type, no? Dito yung kanyang kill engine switch. Andito yung kanyang headlight switch, start button. Dito yung kanyang high and low. Dito yung kanyang signal light, horn at saka yung hazard. So tingnan natin sa passenger Chariot. So ito naman yung kanyang ignition switch. So tingnan natin kung parehas. Dito naman sa ating passenger type, no, halos the same yung kanyang switches. So nandito rin yung kanyang engine switch, kanyang headlight switch, for start button, ignition, ignition, then yung kanyang high and low, beam na ilaw, yung kanyang signal light, horn, tsaka yung hazard. So nandito halos the same sila ng design, no? So ng mga switches. So halos walang pinagkaiba dito sa kanyang harap, no? So cargo type at itong passenger type, same design sila. So ayun, at pati yung dito, ito kasi dagdag na accessories lang to, dinagdag lang yan sa ating passenger type para hindi mainit. So ayun, punta tayo sa makina. Ito yung makina ng cargo type, no? 175 yan, 175 din yun. So same sila ng mga gear. Ayan, makita nyo. So yan, sa cargo type may handbrake din to. Sa passenger type may handbrake din yun siya. Ayan. Yan, makikita nyo. So wala silang pinagkaiba sa makina. Yan, wala silang pinagkaiba. So pang ilalim wala rin silang pinagkaiba. Halos parehas lang din yung kanilang mga preno. Naka-brake sure yan silang dalawa. So ito lang yung wala dito na mayroon dito sa
ating passenger type. So isa-isahin na natin. Itong cargo type natin, kung makapansin nyo, ilalim, wala po itong suspension. Itong cargo type, yan, ano lang po yan siya, mulye. Wala po siyang suspension type. So ito naman, ang ating passenger type ay meron siyang suspension. Kaya mapansin nyo, itong ating passenger type ay hindi siya matalbog. Ito naman medyo matalbog siya. At ang isa pinagkaiba, ito kasi ay may wala siyang upuan. Yan, kitang-kita nyo ay clear talaga siya. Talagang nakadesign ito sa pangkargahan ng mga mabibigat. So ang purpose nitong cargo type ay pangkargahan lang talaga ng mabibigat na material. So ito naman yung passenger type. Yan, tingnan natin sa likod. Si passenger type ay meron siyang upuan left and right dito. So nakapahaba yung design ng kanyang upuan. At ito kasi wala na siyang bintana. Ginawa ko na siya ng bubong dito sa loob, kaya wala na siyang bintana. So ayun, napansin ko lang dito, parang mas mahaba itong passenger type compare dun sa ating cargo type. So yun yung mga napansin ko dito. So ayun mga tol, at nasagutan natin yung mga request ng ating mga nagtatanong, no? So yung ating cargo type, ayun, wala po yung suspension. Wala po siyang shock absorber. Ito po meron siyang shock absorber itong ating passenger type. At yun ay pagkasabi sa akin ay makapal daw po yung muli nun. Ito manipis. Hindi ko lang sure kung gaano katotoo. So may mekaniko ng Rusi kasi nagsabi sa akin na mas ano daw yun, mas matigas yung muli niya kaysa dito. So ayun lang naman yung mga pinagkaiba niya. Yung upuan, yan, yung kanyang shock absorber. So itong ating cargo type, wala siyang upuan, wala siyang shock absorber. Ito naman na passenger type, may upuan, tsaka meron siyang shock absorber. So ang purpose ng shock absorber kasi mga tol ay para hindi siya maging matagtag yung ating chariot. So ito kasi pag din natin sa lubak ay napakatagtag pag walang dala. Ito naman okay lang, sakto lang yung tagtag niya. So yun, at ganito na lang yung ating vlog. Napaliwanag na natin sa mga nagtatanong sa ating unang vlog ang pinagkaiba ng chariot na passenger type at chariot na cargo type. So wala namang ano dyan, wala namang pagtatalo dyan. Yung purpose lang ay kung ano ba talaga yung gagawin mo sa chariot, ba't ka kuha ng chariot, no? Kung purpose mo ay pang business, pang tubigan, kargahan, dun ka na sa cargo type. Pero kung ang purpose ay pang service lang, no, pang school, yan, pang tao na sakayan, dito ka na sa passenger type. Ito kasing passenger type, yan, meron kasi siyang pintuan, open dito yung likod. Ngayon pagka may kinakarga ka tulad nitong gasol, pagka tumagilid yung ating chariot ay natutumba, pwedeng mahulog yung mga dala natin dito. Kaya ito hindi siya design sa pangkargaan ng materyales, pwedeng mahulog yung ating materyales. So yun talaga yung pangkargahan yung cargo, dahil meron siyang harang dun sa likod na pintuan dito. So ito naman kasi ay ang upuan niya, pag gagawin natin siyang kargaan, pag itupiper natin siya ay kunting space na lang yung umaano dito sa atin sa gitna, yung pwede nating may ilagay. So dito sa passenger type naman, sa cargo type, yan, malapad siya, yan, malawak. So marami tayong maikarga dyan pagka wala siyang upuan, kaya dinesign talaga to sa cargo type. So ito yung ating binabiling Lona. So napakatibay nito guys, Maruyama, matagal na rin to. Mag-iisang taon na rin, wala pa siyang punit-punit, wala pa siyang sira. So baba dito sa init. Yan. So wala pa siyang damage. So napakagaan, no?
napakagaling ng paggagawa nila. So passenger type, cargo type, nasa inyo po yung desisyon kung ano po yung kukunin nyo. Parehas lang naman ito chariot, parehas lang makina, no? Nasa purpose lang kung ba't ka kumuha ng chariot. So yun nga, na-explain natin kanina kung pa-service dito ka na sa passenger type. Pero kung pangkargahan talaga, dito ka na sa passenger type, no? Kasi mas maluwag ito at marami kang maikarga dito. Doon kasi masikip dahil yung upuan niya ay nakabalandra sa gilid. So ayun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa follow sa ating Facebook page, please follow po sa ating Facebook page. So yun, at hanggang dito na lang po yung ating vlog. Thank you for watching. Yun.
sabi ko minsan na baliwala siya sa akin, lalo na sa'yo. Siguro dahil din sa mga pinakita ko galing sa kanya, itong nakaraang araw, alam ko naman mali ako. Kaya kung gagawin natin ngayon, lalo sa mga ilog niya, sinabi ko yung papamigay niya yung bisikleta niya. Ate, nasabi ko lang yun, no? Ito nasaktan ako, dahil ako naman sa bisikleta ni tatay. Narinig ko na naman ito. Kahit na, alam mo naman kung ano yung natin yung bisikleta ni tatay. Ang sumambal na ni tatay yun. Kung ano mayroon buhay tayo ngayon. Ate, tulungan mo naman ako makasali si tatay. At ang mami tayo. Sa mga isip ko, ano kaya ako? Ayos na ba lahat? Oo, ate, nakaalis na lahat. Bakit marami na lang? Wala naman po tayo. Alis na po natin kayo. Kasali kumain. Ang mga kulay, nagkakas kasi tayo nagkakaharap at nakakasabay kumain. Minsan po kami ni ate para makasama po kayo. Ay, pasensya na po kayo. Kanina pa lang ako sa trabaho. So, alam niyo, iisipin ko, kasi nabaliwala ko po kayo. Hindi siya na sorry kita tayo niya? Ah, Hindi siya na sorry? oo. At tayo isipin. Maisip talaga. Galing naman ang mga talo. Ano talo? Nakapag ito, bago makapag ito. Iyon. Kailangan siguro kung natin ito. Yun, siguro. Ready na ba kayo, Tay? Like this? Hindi. Oo, ang tester. Wala. Dami din siya na. 21,000? 21,000. Ano? Pwede natin i-vlog yan. Ha? Pwede natin i-vlog. Ano? Pwede natin i-vlog yan. Kaya mga ganito lang nga eh. Kunyari na saging ka. Sasakyan. Hindi talaga yung punto ba? Yung Oo. makapuloy ka ng aral. Makapuloy ng aral. eh. Oo, maganda ba yan? Ayun mga tol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So for today's video, nandito tayo ngayon sa sentro ng Tuguegarao City. Medyo malaka-laka kasi yung bumabiyahe ngayon dahil holiday. Kaso pala dapat tayo dala sa kabila. Babalik tayo doon ulit sa kabila kasi dito tayo dapat papasok sa right side natin kanina. Ayan.
tag yung